Dasal natin ang ating tatay. Yung kahapon po, nakausap ko yung kanya abogado. Naawa na ako. Pagkain niya ngayon, yung tinapay, sabi ng abogado, ubusin mo yung gatas mo. Masustansya naman yan. Yung pinakain sa kanya yung tinapay at saka ham at saka yung cheese. Eh, hindi naman yun ang paborito niya. Paborito niya, sardinas at saka yung itlog. Kaya simpleng buhay lang yan si Tatay Digo. Walang kaarte-arte yan sa katawan. Hanggang natapos ang kanyang pagka-presidente. Kaya ako po'y nakikiusap sa lahat. Tulungan tayo, magkaisa tayo, huwag tayo tumigil hanggat hindi po siya nakalaya. Kung kaya niya pong ipadala si Tatay Digong sa loob lamang po na isang araw, please, kaya niyo rin pong iuwi dito si Tatay Digong po. Sa lalong madaling panahon. Kung naririnig lang po kayo ni Tatay Digong ngayon, narinig lang po tayo. Kaya lang, napaka-stricto doon. Sinelas niya, hindi binigay. Ang lamig-lamig pa ng panahon. Hindi ko lang alam po kung kakayanin ba ng kanyang katawan. Awang-awa po ako. Awang-awa. Talagang nagdudugo po ang aking puso. Wala. Gusto ko sa lapitan, hindi naman kami pinapasok. Gusto namin sa tulungan, hindi kami pinapunta. Napaka-stricto po. Importante po, sana makabalik siya rito sa ating bayan. Dito po, siya dapat manatili sa ating bayan. Kalahati ng buhay niya, inalay niya po sa Pilipino sa paglilingkod. Dito po siya dapat hanggang sa kanyang pagtanda at kamatayan. Yan ang po pakiusap ko, please. At ako naman, hindi ko naman po pwedeng ihinto ang aking pagsiservisyo. Isa po akong senador. Sabi naman niya sa akin, nung huli kami nagkausap, gawin mo lang yung trabaho mo. Ang trabaho ka lang. Unahin mo ang Pilipino. Unahin mo parati ang pagsiservisyo sa Pilipino. At yan po ang patuloy kong gagawin po. Alang-alang sa mga kababayan natin Pilipino. Ito pong pa rin ngayon.